Mahilig ka bang kumanta? Told you want me like I want you, baby. Apati, apati. O ikaw ang pinapakanta lagi sa mga may handaan, okasyon, mga kasiyahan? Siguro nag-practice ka sa karaoke. Sa Pilipinas, hindi lang basta hobby ang karaoke. Ito ay isang pambansang libangan mula sa pagtitipon ng bawat angka ng inyong pamilya hanggang sa casual na mga pang-hangout ng inyong mga kaibigan. Kahanap ka ng karaoke sa bawat sulok ng bansa. Pero paano nga ba nakarating ang instrumentong ito sa ating bansa? Ang inventor ng karaoke walang iba kundi si Daisuke Inoue. Noong dekada 80, ang karaoke machine ay naging isang malaking hit sa Japan. Hindi nagtagal ay tumagos ito sa Amerika nang magbukas ang unang karaoke bar sa Los Angeles noong 1982. Hindi nagtagal naging pandaigdigang sensasyon ang karaoke. Gayunpaman, hindi kailanman na-patent ni Inoue ang imbensyon na nagresulta sa malaking pagkalugi sa mga tuntunin ng mga potensyal na kita. Wala siyang kinita kahit isang sentimo mula na sa kanyang imbensyon na patented ng Filipino inventor na si Roberto del Rosario. Mabuti na lang at bumabor ang tadhana kay Inoue noong 1999. Pinangalanan siya ng Time Magazine na isang pinakama-influensyang Asyano ng siglo. Nakatanggap din siya ng Nobel Prize noong 2004 salamat sa kanyang orihinal na likha. Dahil ang karaoke ay imbensyon ng isang Hapon, ang salitang karaoke ang galing din sa Japan. Derived from the two words, karapo and orkestratura. Kaya kung ikaw ay isang vocal virtuoso o nariyan lang para sa pagtawa, ang karaoke sa Pilipinas ay tungkol sa pagkaroon ng magandang oras, pagkikipag-bonding sa mga kaibigan, paggawa ng hindi malilimutang alaala. This is my way.